Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw mga kagiliw, lalong-lalo na sa iyo, Sir Seth. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Risa, Tubong Samar. Bata pa lamang ang aking ama at ina. Doon na sila naninirahan at sa doon na rin nila natagpuan ang isa't isa at nakapag-asawa. Doon na rin kami lumaki at nagkaisip na mga kapatid ko. Nais ko lang ibahagi sa inyo ang karanasan ng aming pamilya sa kababalagan na magpasa hanggang ngayon. Naalala ko pa rin. Dekada 80 nang mangyari ang kwento kong ito. Ang lugar na kinatitirhan namin noon ay malayo talaga sa Kabiasnan. Masukal pa. Marami pa ang naglalaki ang mga puno't nagyayabong ang mga talahib at damo. Kung susumahin ko ay aabutin ng ilang oras ang biyahe mula sa sentro patungo sa baryong kinatitirhan namin at sadyain talaga ito. Malalayo din ang mga kabayan sa bawat isa. Kaya naman wala kang ibang maririnig kundi ang mga huni ng ibon at tunog ng mga nagtatamaang dahong hinahangin. Sa tuwing sasapit naman ng gabi, ay ingay ng mga kuliglig at palaka at namumutawi sa paligid dahil sa sobrang katahimikan. Dahil nga malayo kami sa Kabiasnan, madalang rin itong mapuntahan ng mga tao. Isa pa, noon pa man, may bali-balita na sa lugar namin na itong lugar na ito, itong baryo na ito, tinitirahan ito ng mga kakaibang nilalang, kaya't pinangingilagan ito ng mga taga-ibang nayon. Lalong-lalo na tuwing magdadapit hapon. Ang iilang taga-ibang lugar na nagtutungo doon ay nagmamadali ng magsiuwian ng mga ito. Bukod kasi sa mga sabi-sabi at kwento tungkol sa mga naninirahan doon sa lugar na yon. Yung lugar mismo namin, Sir Seth, hindi pa man nakakalubog ng buo ang araw, ay talagang nag-uumpisa ng magdilim ang lugar. Kaya naman kapag tuluyan ng lumubog ang haring araw nun, nababalot na ng dilim ang baryo namin. Lalo na noong kabataan namin, Sir Seth, noong mga panahon na yon, walang kailaw-ilaw sa paligid dahil hindi pa naaabot ng kuryente ang lugar. Kung kaya tanging gasera o lampara lang ang ginagamit naming tanglaw sa gabi. Nakasanayan na rin naman namin yon. Kaya naman hindi na bago sa amin ang katahimikan at kadiliman ng paligid. Kahit na ganoon ang lugar na kinatitirahan namin, masasabi kong payak at payapa ang paninirahan namin doon. Hindi ko pinaniniwalaan ang mga kuro-kurong kumakalat sa ibang baryo patungkol sa lugar. Umidad na lamang kasi ako ng 18 ay ni isang kababalagan. Wala pa akong nararanasan o namamataan. Nasaksihan ko na lang ding iluwal ng aking ina ang dalawa kong nakababatang kapatid na si Mara at Mael nang wala namang nagpaparamdam sa amin noon. Panganay kasi ako sa aming tatlong magkakapatid. Sumunod sa akin si Mara na 11 anyos at bunso naman namin si Mael na 9 taong gulang pa lamang. Kaya naman halos ako na din ang tumatayong nanay sa dalawa kong kapatid noon, lalo na kapag abala sa gawain ng aming ina. Kahit nasa liblib kami naninirahan, hindi ko ramdam ang kahirapan ng buhay. Hindi naman kasi kami nakakaramdam ng gutom. Maraming pananim ang mga magulang ko at masisipag talaga sila. Hindi ko nga alam noon ang salitang kahirapan dahil masaya naman ang pamumuhay namin at hindi pinaparamdam ng mga magulang ko na may kulang sa amin noon. Pero nang tumungtong na ako sa edad na 18, biglang may kumalat na balita sa baryo. Patungkol ito sa kalapit na ayon namin na 1 oras na lakaran ng pagitan mula sa amin noon. Ayon sa mga bali-balitang narinig ko, may mga kung ano-umanong nananala sa tuwing sasapit ang gabi. Binalot ng takot ang lugar na yon. Mas lalo pang pumutok ang balitang yon nang
paghinalaan ng mga itong taga-baryo namin ang namiminsala sa kanilang lugar. Kaya din umano walang ibang nagnanais tumira sa lugar namin. Pinananahanan umano ito ng mga nilalang na gumagambala sa kanila. Ang tawag pa sa nilalang na namiminsala umano sa kabilang baryo, mga abwak. Kahit na matagal nang may ganong kuro-kuro sa baryo namin ay hindi ko naman naisip na lalala yun at mas lalo pang kinatatakutan ng mga tao ang baryo namin ng mga panahon na ito. Nang tanungin at usisain ko naman ang mga magulang ko patungkol sa mga bali-balitang kumakalak sa aming lugar, tahimik lamang ang mga ito. Ayon pa sa aking inay, mas mabuti nang huwag kaming makisali sa mga alitang hindi namin saklaw noon. Kaya naman kahit nais ko pang makibalita at malaman kung ano ba talaga ang punot dulo ng lahat, hindi na ako nangulit pa. Batid ko kasing mas nais na mga magulang ko na manirahan kami ng tahimik at payapa na walang gumugulo sa aming isipan. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko inaasahan. Habang gumagawa ako ng mga gawaing bahay, inutusan ako ng aking ina na mamili ng makakain namin. Bali pupunta akong Talipapanon. Matapos kong mag-ayos ng sarili ay nagmadali na akong umalis para mamili ng aming panghapunan. Isinama ko pang kapatid kong si Mara para naman ay may makausap ako habang naglalakad. Malayo-layo kasi ang lalakarin ko at sa tansya ko ng mga oras na yon, mag-aalas 3 pa lamang ng hapon. Maliwanag na maliwanag pa talaga ang paligid. Kaya naman ang mga paa kong kanina'y nagmamadali sa paglalakad. Binagalan ko habang nag-uusap at nagkikwentuhan kami ng kapatid ko. Saglit kong kinalkula kung ilang oras ang igugugol namin sa paglalakad nun. Kahit nabagalan namin makakarating kami sa kabilang baryo ng alas 4 at makakauwi pa rin kami bago mag-alas 5. Sakto lang para makapag-asikaso pa ako na makakain namin pagka-uwi nun. Alas 6 kasi kami parating naghahapunan dahil inaantay pa namin ang pag-uwi ng aming padre de pamilya. Nagsasaka si tatay nun. Habang binabagtas namin ni Mara ang daan, normal lang naman ang lahat. Pero sa hindi ko mawaring dahilan, biglang pumasok sa isipan ko yung pagtataka kung bakit ba takot na takot yung aking ina na abutin kami ng gabi sa labas ng bahay. Samantalang wala naman kaming nararanasang kababalagan sa paligid namin. Sa katunayan nga, wala talaga sa isipan ko ng mga panahong yon ang patungkol sa mga ganung bagay. Dagdag ko pa na minsan nga inaabot ng gabi o hating gabi ang aking ama mula sa trabaho Ang iba naman naming kababaryo, wala namang sinasabi patungkol sa mga katatakutan. Dala ng kuryosidad, nawaglit na sa isipan ko ang binili ni nanay. Nagpaabot kami ni Mara sa paglubog ng araw sa daan nun. Para bang thrill kung ganon. Yung gusto naming mapatunayan kung totoo ba yung mga haka-haka nun. Itong si Mara, nagmamadali na gawa ng baka hinahanap na kami ni nanay. Sabi ko naman maaga pa, maya-maya na. Yun nga lang talaga, Sir Seth. Nang makita kong papalubog ng araw, doon ko lang napagtantong wala pala kaming dalang pang ilaw sa daan. Natampal ko na lamang ang noo ko dahil sa pagkakalimutan ko nun. At syempre, hindi din naman siguro naming naisip na gagabihin talaga kami. Kahit si inay, naisip ni nanay na baka bago magdapit hapon, nakauwi na kami. Kaya hindi din siya nagpadala sa amin ng ilawan. Unti-unti nang ang binabalot ng dilim ang kalupaan. Kaya naman inaya ko na itong magmadali na kami sa paglalakad pa uwi. Habang papalabas kami sa baryong kinaroroonan namin, doon ay nakita ko mga tao kung paano silang magmadali para makauwi na rin sa kani-kanilang mga tahanan. Halos tumakbo na nga lang ang mga ito sa pagmamadali at nagling isinasara mga pintuan at bintana ng kanilang bahay. Dahil sa nakita kong yon,
Nakaramdam ako ng kaba. Hindi pa man kami nakakalabas sa baryong pinagbilhan namin ng pagkain. Namutawi na ang katahimikan sa buong paligid. Ni isa, wala na akong nakitang tao sa labas ng kabahayan. Ultimong ang alaga nila mga hayop. Pinapasok na nila sa loob ng bahay nila. Ang kaninang mataong lugar na kinaroroonan namin, bigla na lamang itong binalot ng katahimikan na naging sanhi ng pagbilis ng kabog ng dibdib ko. Naramdaman ko naman ang pagigpit ng kapit ni Mara sa braso ko. Kinakabahan din ito. Saglit ko pang inilibot ang paningin ko sa paligid namin nang bigla na lang may matandang babae na iika-ika ang papatakbong lumapit sa amin. Nanlilisik ang mga mata nitong dinuduro pa kami ng kapatid ko. Pagkalapit nito, pinagtulakan niya ako't galit na sinabing magmadali na kaming umuwi hanggat hindi pa lumalabas ang mga abwak. Matapos yun ay nagmamadali niya na kaming iniwan sa kinatatayuan namin ng kapatid ko. Dahil sa ginawa ng matanda, mas lalo akong nakaramdam ng takot. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ng kapatid ko at dali-dali na kaming tumakbo papalabas ng baryong yon. Halos maitapon ko na nga ang hawak kong pinamili namin sa pagmamadali ko. Sa bilis ng pagtakbo namin, wala pang isang oras, nakarating na kami sa baryo namin noon. Kaya siguro ayaw ni inay na abutin tayo ng gabi doon sa baryo, no? Sambit ni Mara. Kaya nga, siguro totoo yung balibalita doon. Doon lang nawala bahagya ang kabang nararamdaman ko. Kampante na ako't naisip kong ligtas na kami gawa ng malapit na kami sa bahay noon. Kahit na madilim na ang paligid ay mas pinili ko na lang ang maglakad dahil sa pagod na rin kami at naghahabol pa rin kami ng hininga. Sa patuloy na paglalakad namin ni Mara patungo sa bahay noon, sa may bandang dulo, may nakita akong maliliit na kulay pulang mga liwanag. Hindi kalayuan sa aming dalawa. Parang mga nagbabagang uling sa dilim ang mga ito. Laking pagtataka ko pa kung ano ang mga yon. Nakikita mo ba yung nakikita ko, Mara? Tanong ko sa kapatid ko, habang hindi inaalis ang paningin sa mga kulay pulang ilaw na nakikita ko noon. Ano yung mga yan, ate? Nahihintakutang tanong ng kapatid ko at napapahigpit na naman ang pagkapit sa akin. Hindi ko alam. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Tugon ko. Nang makita kong kumukurap-kurap pa mga ito, bigla akong kinabahan. Doon ko napagtanto na parang mga mata ang nakikita namin. At pakiwari ko'y nakatitig ang mga ito sa amin ng kapatid ko. Sa sobrang takot namin ay nagtatatakbo na kami. Sa pagkakataong yun ay nag-uunahan at naghihilan na kami ng kapatid ko. Kasabay pa nun, nakarinig ako ng huni ng uwak na parabang nagpapaikot-ikot lamang sa itaas namin. Hindi naman magkandamayaw sa pagsigaw at paghingi ng tulong si Mara. Pero tila babingi ang mga taong nakatira sa mga kabahayan na nadadaanan namin ng mga panahon na ito. Imbis na pagbuksan at tulungan kami, nakita kong nagpapatay pa ng ilaw ang mga yon na parang may pinagtataguan. Kaya naman agaran kong sinaway ang kapatid ko at sinabing huwag na siyang mag-aksaya ng boses sa kakasigaw at wala namang tutulong sa amin nun. Ipunin niya na lamang ang lakas niya kung sakaling may mangyari mang hindi maganda. Nakarinig na rin ako ng mga kaluskusan ng damo sa paligid, sa daang tinatakbuhan namin. Kaya't lalo pa kaming nagmadali sa pagtakbo dahil papalapit na ng papalapit sa amin ang ingay na naririnig ko noon. Kakatakbo nga namin ni Mara. Sa kabutihang palad, nakasalubong namin ang aming amang humahangos pa at may bibit na sulong pag-ilaw sa daan.
Bakas sa mukha nitong labis na pag-aalala. "Magmadali kayo! Takbo! Diretso kayo sa bahay ha!" Sigaw nito at nilampasan lamang kami nun. Hindi na nga ako nakapagsalita pa ng maaninagan ko mula sa liwanag ng bitbit niyang sulo. Nabigla na lang may tumalon mula sa lupa't sumalubong din sa kanya. Sa gulat ko ay napatigil ako sa pagtakbot. Dali-dali akong napalingon para tingnan ang kinaroroonan ng aking ama nun. Halos manigas ang buong katawan ko nang tumambad sa akin ang isang nilalang na may mahabang mga kuko na singtulis ng patalim. Nagbabaga din ang mapupula nitong mga mata't katakot-takot talagang itsura. Idagdag pang may malalapad itong pakpak na animoy pakpak ito ng isang iwak. Ilang sandali pa, kita kong nakipagpuno si tatay. Napasigaw na lamang ako sa takot at humingi ng tulong nun. Maya-maya pa, nakita kong hinugot ng aking ama ang tabak na nakasukbit sa kanyang bewang. Ginamit niya yon para pagtatagain ang nilalang na kasagupaan niya. Nang tamaan niyang nilalang, umalingaw-ngaw sa paligid namin ang nakakakilabot at nakakapanindig balahibong pag-angil. Pagkatapos noon ay mabilis itong tumalon. Lumipad patungo sa himpapawid. Sa isang kurap lamang ng mga mata ko, bigla na lang yun naglaho sa dilim. Maging ang maraming mga matang nakikita ko kanina at ang mga humahabol sa akin, nagkawalaan na rin nun. Makalipas ang ilang sandali ay binalot na naman ang katahimikan ng buong paligid. Sa sobrang kilabot at takot ay dagli kong nilapitan si tatay. Mabilis ko itong inalalayan nang makita kong may malaking sugat siya sa binti niya. Kahit na iika-ika ay lakad-takbo ang ginawa namin para makauwi ka agad sa bahay nun. Nang makarating na kami sa bahay, naroroon na ang kapatid kong si Mara. Agaran ko itong inutusang isara ang lahat ng bintan at pinto dahil sa takot na baka masundan kami. Mabilis namang sumunod ang kapatid kong bakas pa rin sa mukha ang takot at kaba. Pawis na pawis pa rin yon. "Anong nangyari? Bakit may sugat ka, Pulding?" Tanong ng aking ina't nilapitan kagad si tatay. Laking gulat nito na makita niya ang malalalim na kalmot sa binti ni Itay na para bang ginamitan ng patalim yon. "Huwag mo intindihin yung sugat ko. Magmadali kayo't magsaboy ng asin sa paligid ng bahay." Habang nilalapatan niya ng gamot ang sugat na natamo ng aking ama, doon na ako pinagalitan ni nanay. Hindi umano ako nakinig sa kanya. Dahil sa kuryosidad, hindi ko pinansin pa ang galit niya at diretsahan ko siyang tinanong kung ano ang nakalaban at nakasagupan ni tatay. Saglit naman natahimik si inay na parabang pinag-iisipan niya kung sasagutin niya ba ang katanungan ko. Ayon kay nanay na umiiyak pa nun, yun na umano ang abwak. Ang abwak ay ang uri ng aswang na kayang magpalitan niyo bilang uwak o bayawak at kaya din nilang magtago sa ilalim ng lupa. Dagdag pa ni nanay, sinabihan na ako na wag magpaabot ng dilim. Kung hindi umano ako nagbagal-bagal nun maliwanag pa'y nakauwi na ako nun. Nakauwi na kami. Medyo tumutulo-tulo pang ang luha ni nanay nun sa labis na pag-aalala. "Kumalma ka na, Dolor. Nakauwi naman ng ligtas ang mga anak natin." Mabilis namang pinunasan ni inay ang kanyang mga luha na mas lalong nagbigay ng konsensya sa akin nun. Hindi ko naman kasi inaasahan na totoo pala ang lahat ng kwento patungkol dito. Kaya pala walang ibang pumupunta dito sa lugar natin, Nay, no? Dahil totoo pala talaga sila. Tanging pagtangulang naman ang naging tugon sa akin ng aking ina. Humingi ako ng tawad dahil sa katigasan ng ulo ko. Ipinagpasalamat na lamang namin na nakauwi kami ng ligtas ni Mara. Mabuti na lang at nakauwi din ng maaga si tatay nun at narinig kaming sumisigaw.
Dahil kung hindi, nako, hindi ko alam kung saan na kami pupulutin. Matapos ang gabing yon, naging payapa naman ang lahat. Inakala ko noong yun na magiging una at huling karanasan namin sa nilalang. Nagdoble ingat na kasi kami noon. Hindi ko na talaga sinusuway ang mga magulang ko. Hindi na din ako nagpapaabot ng dilim sa labas ng bahay. At ako na mismo ang nagpapaalala sa mga kapatid kong sundin parati ang bilin ng aming mga magulang. Ilang araw ding hindi nakapagtrabaho si tatay dahil sa sugat niya sa binti noon. Nang hindi pa yan gumagaling sa pang-apat na araw, sinadya niya nang magtungo sa sentro ng lugar namin para ipagamot ito sa kakilala niyang albularyo. Habang wala si tatay noon, abala naman ang aking ina sa pag-ayos sa loob ng bahay. May namamataan akong isang matandang lalaki na pabalik-balik ang daan sa labas ng bahay namin. Ilang beses din itong pabalik-balik. Kitang-kita ko yung gawa ng nagpapahinga ako sa balkonahe ng bahay. Tiyak kong hindi namin kabaryo ang matandang lalaki na nakikita ko dahil hindi ko ito namumukaan. At gaya nga ng sabi ko, bibihira ang may mapadpad na taga-ibang lugar sa baryo namin, kaya naman kabisado ko na kung kabaryo namin ito o hindi. Nagmamasid lang naman ako sa paligid noon at hindi ko na ito sinabi pa sa aking ina. Wala naman kasi akong nararamdamang kakaiba sa matandang ito. Iniisip ko na baka nangangahoy lang. Gawa ng dulong baryo nga kami, diba? Kung ano-ano lang kasi ang bitbit nito sa tuwing napapadaan sa labas ng bahay. Merong sako, may kahoy. Hapon na nang makabalik ang aking ama mula sa lakad niya. Sa kadahilan ng malayo talagang kinatitirahan naming baryo mula sa sentro ng aming lugar. Nang makauwi ito ay agaran niya kaming sinabihan na magsara na ng pinto at bintana na maaga. Kahit na hindi pa umano lumulubog ang araw, mas maigi na umanong magdoble ingat kami gawa ng ayon sa kanyang kilalang albularyo kung saan siya nagpatingin noon. Namarkahan umano siya ng aswang at maaaring anumang oras balikan siya nito. Kaya naman huwag kaming magpakampante at wala naman kaming kapitbahay na makakatulong sa amin. Dahil sa sinabi niyo ng aking ama, nakaramdam ako ng takot at pangamba para sa buhay ng aming pamilya. Kinagabihan, habang naghahapunan kami ay natigilan na lamang kami bigla nang makarinig kami ng paghuni ng uwak. Lumalakas at humihina yun sa pandinig namin na nagpapatindig talaga ng mga balahibo ko sa katawan. Hindi kasi yun normal na huni ng ibon. Parang boses ng taong punong-puno ng plema ang lalamunan niya at nahihirapang magsalita nun. Nung una, pinilit naming huwag pansinin ang mga naririnig naming ingay. Pero hindi naglaon ay nakarinig na kami ng mga yapak sa bubungan. Nipa pa naman yung bubungan namin ng mga panahon na ito. Tila ba may kung anong dumapo doon at pilit na kinakalahig ang nipa na ito. Mabuti na lamang at makapal ang bubungan namin kung kaya hindi ito basta-basta mabubutas o matutuklap. Dahil sa tensyong nararamdaman namin, hindi na namin ay pagpatuloy pang pagkain. Mabilis naming iniligpit ni inay ang mga pinagkainan namin noon. Pagkatapos noon ay pinapasok namin sa loob ng silid ang dalawa kong nakababatang kapatid. Mabilis na pumasok sa loob ng silid tulugan nila si Itay. Pagkalabas nito ay may hawak-hawak na siyang isang latigo na gatao ang haba. Ito namang si Nanay. Kinuha ang itak naming nakasabit sa dingding at inaabot sa akin noon. Hawakan ko mano, bantayan ko ang mga kapatid ko. Gamitin ko mano kahit anong mangyari. Mabilis ko naman itong tinanggap at nagtungo sa pinto ng silid kung nasaan ang mga kapatid ko. Habang ang aking ina naman ay nilapitan si Itay at sinabihang huwag itong lalabas ng bahay.
Hindi ko na naintindihan pa ang iba nilang pinag-usapan. Takot na ako noon. Lalo na nang mas lumakas pa ang kaluskusan sa itaas ng bubungan namin, na para bang naghahabulan na ang mga ito. Gustong gusto nang tuklapin ang bubong namin at gigil na mga ito. Sa takot ko ay halos manginig ang katawan ko. Lalo na sa isiping baka tuluyan na nilang matanggal ang bubungan ng bahay. Nilapitan ko yung mga kapatid ko at niyakap ang mga ito. Sigaw ng sigaw si nanay. Pinapatunog pa ang dalawang itak na hawak niya. Mawalang hiya kayo! Pati kababaryo nyo, hindi nyo na pinapalampas mga demonyo. Hintayin nyo mag-umaga. Ako mismo ang tutugis sa inyong mga hayop. Galit na sigaw ng aking ama noon. Laking pagtataka ko. Matapos yung sabihin ni tatay, bigla na lang tumahimik ang buong paligid. Sa sobrang tahimik nun, maging huni ng mga kuliglig at ingay ng palaka, nagkawalaan talaga. Para bang bigla na lamang umatras sa mga nilalang. Dahil sa sinabi ng aking ama't, naglaho na lamang bigla ang mga ito. Pero kahit na ganun pa man, hindi pa rin kami nagpakampante. Nakiramdam pa rin kami sa paligid namin at baka humahanap lamang ng tiyempo ang mga nilalang para biktimahin kami. Pero nagumaga na lamang at narinig na namin ang unang tilaok ng manok. Wala na talaga mga yon. Doon pa lang kami nakahinga ng maluwag at nawala na rin ang mabibigat na presensyang nararamdaman namin. Ang tanging pinoproblema ng tatay noon, hindi niya alam kung titigilan na ba kami ng mga ito. Kaya gabi-gabi ay kailangan naming maghanda noon. Ano po kaya yung gusto nila, tay? Tanong ni Mara. Saglit na napatingin ang aking ama kay inay noon. Tsaka ito marahang umiling at sinabing hindi niya alam. Matapos namin makapag-usap ay sa wakas, nakapagpahinga na rin kami ng tuluyan. Parang buong isang linggo kaming nagtrabaho dahil sa pagod at antok na nararamdaman namin noon. Tanghali na ako nagising. Nadatnan kong nag-aayos na sa pagkainan ng aking ina katulong si Mara. Niyaya na ako ni nanay na kumain noon. Tanging pagtangulang naman ang naging tugon ko at dumiretso na ako sa lababo para maghilamos. Matapos noon ay naupo na ako sa pagkainan para kumain. Habang nagtatanghalian kami, nabanggit ng aking ina ang lolo kong namayapa na. Kaya naman sa dami ng tanong ko ay nagkwento na rin ito kung ano talaga ang nangyari sa lolo ko noon. Sa pagkakaalam ko kasi noon, Sir Seth, bigla na lang itong nawala na parang bula at hindi na muling nagpakita pa. Sa tinagal nga ng panahon ay inakala naming pumanaw na ito. Pero ayon sa aking ina, nung nasa sinapupunan pa lamang niya ako at buhay pa ang kanyang ama na lolo ko, nagkaroon umano ito ng kaibigan na magsasaka sa kalapit baryo namin. Halos araw-araw ay parating dumadalaw sa bahay na kinatitiran namin ng kaibigan niyang yon, na hindi malaman ng aking ina kung saan ito nakilala ng kanyang ama. Bago pa lamang ito sa paningin niya at natitiyak niyang dayo lamang ito. Laking pagtataka pa ng aking ina kung bakit halos araw-araw ay parating pumupunta sa bahay nilang lalaki kahit na wala naman itong ginagawa at kailangan. Kahit na rin wala ang abuelo ko sa bahay, ay matyaga itong nag-aantay sa pag-uwi ni lolo. Dahil ayaw naman maging bastos ng aking ina sa kaibigan ng kanyang ama, hinahayaan niya lang ito. Wala rin naman umano itong ginagawang hindi maganda at wala ding kinikilos na kakaiba. Nang mga panahon din kasi na yun ay parating wala sa bahay si tatay, sa kadahilan ng nagtatrabaho ito sa sentro ng aming lugar para mag-ipon ng pera sa panganganak ng aking ina. Kaya nga tanging si lolo lamang ang kasakasama ni inay sa bahay. At kapag wala ito, siya lang mag-isang naiiwan. Wala na rin kasi noon ang kanyang ina.
Pumanaw na ito. Nag-iisang anak lang din kasi siya ng mga magulang niya kaya naman wala silang ibang kasama. Kampante naman si inay gawa ng mga panahon na yon ay tahimik at ligtas pa talaga ang lugar na kinatitira nila. Wala pang mga krimeng nangyayari at kabisado nila ang mga taong naninirahan doon. Mababait ang mga ito't matulungin. Hindi mo talaga mapagdududahan ng kakaiba dahil pala kaibigan at magigiliw. Hanggang sa dumating ang araw na hindi niya inaasahan. Hapon nun, may narinig siyang huni ng uwak na umaali-aligid sa bahay nila. Laking pagtataka ng aking inagawa ng yun ang unang pagkakataong nakarinig siya ng uwak sa baryo at sa mismong bahay pa nila. Samantalang sa tinagal-tagal niyang naninirahan doon, hindi pa siya nakakarinig ng ganong klaseng ibon. Madalas ay sa ibang lugar niya ito naririnig at katakatakang naninindig ang mga balahibo niya sa tuwing humuhuni ito na para bang may ibang ibig sabihin yon at hindi mapakali ang aking ina. Kahit na nakaramdam ng agam-agam, hindi na lamang nila ito pinagtuunan ng pansin. Baka napadaan lamang sa lugar nila. Lumabas pa umano ng bahay ang kanyang ama para magsibak ng kahoy na gagamitin nilang panggatong. Pero laking gulat ni inay nang makita niya ang kaibigan ng kanyang amang nakatayo hindi kalayuan sa bakuran nila. Nanlilisik ang mga mata nitong namula. Matalim kong makatitig sa abuelo kong walang kamalay-malay na nagsisibak pa rin ang kahoy nun. Na makita ni inay ang kabuwang itsura ng lalaki, mas lalo pa siyang nangilabot sa takot. Kitang-kita niya kasi ang napakapangit nitong mukha na animoy naaagnas na ang balat sa magkabilang pisngi. Nakausli ng buto doon. Sisigaw na sana si inay para sabihin sa kanyang ama ang nakita niya pero kahit anong pilit niya ay tila ba bigla na lang umurong ang dila nito at naglaho ang boses niya. Hindi niya magawang magsalita't naninigas na rin ang maumbok niyang tiyan. Kaya naman naisip niyang lapitan na lamang ang ama para bigyang babala ito. Pero nang akmang papalabas na siya ng bahay, ay siya naman ang bilis na pagsunggab ng nilalang sa kanyang ama. Sa isang kurap lang ng kanyang mga mata, tuluyan ng dinubog ng nilalang ang kanyang tatay noon. Sinubukan pa umanong makipagbuno ni Lolo sa aswang. Pero dahil hindi nito inaasahan ang pagsugog ng nilalang na yon, hindi ito nakapaghanda at nagulantang na lamang. Tutulungan pa sana ni inay ang kanyang ama pero hindi na siya nakalabas ng bahay nang makita niyang hinihila-hila ng nilalang ang lolo ko patungo sa ilalim ng lupa. Umalingaw-ngaw pa sa tenga ni inay ang huling mga katagang sinabi ng ama na huwag siyang lalabas ng bahay. Magtago siya. Hindi na makagalaw ang aking ina nang nangyari yon. Dala na rin ang takot at inaalala niya rin ang magiging kalagayan ko. Kaya hindi niya na nagawa pang ipaglaban ng lolo ko noon. Halos mabaliw si inay sa pangyaring yon sa buhay niya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya at magdamag siyang umiiyak at nagbabaka sakaling bumalik ang ama noon. Mabuti na lang at kinabukasan ng umaga, dumating ang asawa niya. Agarang sinabi ni inay kung ano ang nangyari. Nung una, hindi pa lubos makapaniwala ang aming ama noon. Pero nang ipakita ni inay ang butas sa lupa kung saan hinatak pa ilalim ang lolo ko, gulat na gulat si Tatay Pulding. May mga naiwan pa rin kasing bakas ron. Malalapot na likidong napakabaho. Matapos ang pangyayaring yon ay sinubukan pang ipaalam ni inay sa iba nilang kababaryo ang mga nangyari sa kanyang ama. Pero ni isa sa mga ito, walang naniwala sa kanya at sinabing baka naglayas lang umano ang lolo ko kung kaya't
biglaan na lamang itong nawala. Hindi na rin muli pang nagpakita ang kaibigan ni Lolo sa kanya. Kaya naman sinarili na lamang ni Inay ang pangyayaring yon. Tanging sila ni Itay lang ang nakakaalam. Magmula noon ay wala na silang pinagsabihang iba. Sa takot na baka isipin ng mga itong tinatakasan na sila ng sariling bait. Hinayaan na lamang nilang ang panahon mismo ang magpatunay na may ibang nilalang ang naninirahan kasama ng mga tao.